Magandang araw sa inyo lahat mga kapuntos, at gaya na sinabi ko nung nakaraang video, meron tayong bagong pakulo kung saan sa dulo ng video na ito na ating tatalakayin ay ang pagsagot sa mga comment ninyo na nasa comment section. Kaya sa mga nais malaman ang aming kasagutan sa inyong mga naging comment sa mga nakaraan naming video, panoorin nyo po hanggang sa dulo ang video na ito. Maraming salamat po. Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapuntos at sa lahat ng mga nanonood dito sa ating YouTube channel sa Punto por Punto. Sa hapong ito, may tatalakayin po tayo. Ito ay patungkol sa sinasabi ng karamihan, aswang. Nakakakilabot, kahindik-hindik, at sobrang nakakatakot. Sa mga salitang yan, nilalarawan ng isang aswang. Ano ba ang aswang? Ang aswang ay isang uri ng nilalang na nagiging bunga sa matinding kademonyohan at taglay ng okultismo, kung saan ay nagdudulot ng cannibalism, na kung saan ang kadalasang binibiktima ay ang mga hayop. At wala pa naman akong naririnig na may biniktimang tao. Malamang ito ay upang maiwasan ang pagkalat ng mga balita na sila pala ay totoo at isang panganib ang kanilang maidudulot. Malamang isa rin ito sa mga paraan upang wag silang dumugi ng tao at maipanatili ang katahimikan sa kanilang tribo o maging sa kanilang mga salinlahi. Ang mga kadalasang nakakaranas ng kanilang presensya ay ang mga buntis na naninirahan sa maliblib na bahagi ng probinsya. At ang iba naman ay nagpapa-interview pa kay Noli de Castro. Bayan, kasama na po sa mayamang kultura ng Pilipinas ay ang ating paniniwala at kwento tungkol sa aswang, kung saan sinasabing nagbabago sila ng anyo, naglalabas ng mahabang dila at umaatake sa mga tao para sa kanilang dugo at laman. Sa naging research noon ng grupo ng MGB, naidokumento po namin ang ilang istorya ng di umano'y mga aswang. Ang isa nga rito ay nakaharap pa ng MGB sa Palawan. Ayan po, nakaharap mismo ni Noli de Castro yung aswang. Pakinggan natin kung ano ang kanyang karamdaman. Buwan na, hindi ko napansin, kabilugan na pala yung buwan. Ano to? Baka may gumagalaw something sa katawan. Hindi ko saan gumagalaw. Pag gumagalaw ang katawan ko, hindi ko naman ginagalaw. Pag nakasalita ko, hanggang sa biglang nagbago yung buhis ko. Nagbago na, lumakas na. Yun na, Latin. Hanggang sa... Ayun, habang... Pinigilan ko. Hindi, habang sinasalita ko yun. Ayoko na sanang maalala. Ang nakapagtataka habang ikinikwento ni ang nangyayari sa kanya, bigla itong sumigaw. Ah! Ah! Ah!
Ayon kay nang mapansin niyang nag-iiba na ang kanyang boses, biglang umikot ng umikot ang kanyang ulo at pagkatapos nito'y nagsimulang humaba ang kanyang mukha at katawan. Ganun mahaba siya, no? Mahaba. Ganun. Takes time. Tagal. Siguro abot mga 30 minutos. Tagal. Unti-unti, hatak ito. Hanggang sa dila ko mahaba. Yung totoo talaga. Masakit talaga. Nagsimula ring humaba ang kanyang mga kamay at nagkaroon ng buhok ang buo niyang katawan. Inamin niya sa MJB na minsan ay natutokso siyang kumain ng tao. Pinipigilan lamang niya ang sarili. Pagtingin ko, in a second, 2 second yata, labasan ka yung pangal ko. Yun na. In 2 seconds. Bilis. 2 seconds. Tapos narinig ko na yung jablo. Hindi mo yan kasalita sa akin. Kagatin mo na. Yun na, kagatin ko na yung tao. Lalaki na dito. Kagatin ko na. Ganyanin ko na lang. Ay, katabi ko na. Ang gaganyanin ko na lang. Nagbago yung isip ko. Nagtago ako. Takbo ako. At sa kanyang pagpapalit ng anyo, dito na rin niya nakita ang kanyang mga kauring aswang, maligno at engkanto na pawang mga tao ring katulad niya. Marami. May taga Maynila. Halo-halo sila. Pero hindi mo sila makakita sa pati ng espiritu yun. Madami kami. Ayan po. So yun po ang interview ni Noli De Castro sa Naturang Aswang. Na nagpa-unlock naman ng interview sa kanya, ayaw lang ipakita yung muka for protection. At maliban doon, meron ding karanasan si Father Darwin kung saan lumapit mismo sa Office of Exorcism ang Naturang Aswang. Pero nasaan yung tao pa siya noon? Pakinggan nyo si Father Darwin Gitgano. Si Eldin Erimo. Father, ang daming kwento patungkol sa aswang na kumakain ng tao at takot sa asin. Totoo ba yon? So, totoo na may mga aswang. Totoo na may mga nilalang na mga unclean spirits po yan. At akala ko, storya-storya lang po yan. Meron talaga akong karanasan yan. Actual na karanasan. Isang babae, lumapit sa atin, sa office natin, at sabi niya, Father, may lahi po kaming aswang. At yung auntie ko, pinasa sa akin yung kapangyarihan niya, yung kanyang pagkaaswang. Naniwala ka ba, Father, sa mga aswang? Ungo sa amin yan sa Bisaya. Mga Dracula. Bakit mo nasabi na naipasa sa'yo? Yan ang mga storya sa aming mga relative namin, Father. Sa mga kadugo namin. At bago mamatay yung auntie ko na may suspetsa kami, may duda kami, na may lahi siya na aswang, yun ang nangyari, Father Darwin. Ako po ay bago siya namatay, pinasa sa akin. So nakikinig lang ako sa kanyang storya at then sabi ko sa kanya, kung meron kayong totoo yung sinasabi mo, i-renounce mo lang. It is an occult spirits at kailangan natin ng isasali natin sa. So normal na normal po yung babaeng ito. Hindi mo makita na mag-wild siya sa harap ng pare, sasamba din siya kung may misa, mangungumpisal din kung may sacrament of confession. Pero kailangan talaga yung sacrament ng simbahan, yung renouncement. Pinaka-importante talaga yun. Alam nyo, pangalawa siya. Ang una ay walang reaction. Pangalawa siya sa mga 200 ka mga tao na bumibisita sa ating office po. Alam nyo, pangalawa siya sa linya, sa numero. Number 1, si Tal Fulano. Number 2 siya. Hindi pa siya ang dineliverance. Siya na ang nag-react.
yung may lahi na aswang. So sa tanong ni kapatid na Ildin, Eroma, na totoo bang may aswang? Totoong totoo. No? Alam nyo, nung deliverance natin siya, no? Sabi niya, wak, 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 wak. Ang wak is related sa mga aswang. At hindi lang isang beses po yan na mga 5 beses. Higit sa 5 beses, may pasyente tayo na related sa ganitong pangyayari. Akala ko is drama lang yung mga aswang. Akala ko sa TYHP lang mapakinggan natin, storya lang yan, o katang-isip lang. Pero sa Ministry of Exorcism, dito sa office natin, I encounter wakwak. Yung may kalahi na wakwak. May isa pang babae na dalagita, kakain siya ng ng laman ng tao. Gusto niyang sipsipin yung dugo ng tao. Just imagine, ha? Very real. At nakikinig ako sa kanilang storya. Yung mga haka-haka ng mga storya, totoo pala. May karanasan ako dyan, no? At yung dalagita, sabi niya, Father, alam mo, ang sarap kakain ng laman ng tao. So, yung dalagita ay sa pakisusi natin, sa pag-investigate natin, yung kanyang side sa kanyang papa, may haka-haka na may kaliwat sila o ancestor ni Nuno na aswang. Alam niyo yung dalagita, bumili yung kanyang magulang na fresh na karne ng baboy. Alam niyo, kinakain niya ng buhay. Ay, yung fresh na karne. Dahil ang sarap, sarap, hihigupin yung dugo at laman, kakainin yung laman. Sabi niya, normal na normal yung bata, makausap mo. Alam niyo, from Cagayan de Oro po sila. Nung magsimula na ako, na-renounce nila yung occult involvement nila. Ito, pinaka-importante ito sa deliverance, mga kapatid. Per protection, nandyan po yan sa timeline natin yung guide and flow sa deliverance po. So, per protection, sealing the place. Nung nag-seal ako sa place, just imagine, nag-seal pa ako sa place, nag-react na yung bata na lagita, no? Wild na siya po. Super wild, mga kapatid. So, hindi na siya hipo sa stola ko. Dyan, grabe yung sacramentals ng simbahan, mga kapatid. Kung ako, na-expose ako, kung maraming mga pari ma-expose sa ministry sa exorcism, mamangha sila sa kapangyarihan ng sacramentals ng simbahan. Ako nga namulat yung mga mata ko. Wow, how powerful the sacramentals of the church. Lalong-lalo na ang sacraments ni Kristo. Very powerful, mga kapatid. So, yung ongoing pa yung series of deliverance and exorcism sa kanila, mga kapatid. Yung dalagita, yung tatay ay in-empower natin. Dahil ilan lang kaming mga exorcists. So, ang strategy ko ay empowerment talaga sa tatay. So, ang tatay mag-deliverance sa buong bahay nila araw-araw. No? Dahil araw-araw, yung singular prayer of deliverance is our success. Every prayer of deliverance, every exorcism is a victory. Kung hindi pa lalayas ang demonyo, patuloy lang. Dahil in God's time, he or she will be liberated completely in God's time, because ang Diyos ang makapalayas nito with our full cooperation po. Ayun, so yun po ang pagkasabi ni Father Darwin, yung aswang, wag niyo pong isipin ng aswang gawa lang sa pelikula. At
kwentong bayan, kwentong barbero, kwentong bukid. Dahil in reality, may nakakaranas talaga niyan, especially sa mga buntis na 7 to 8 to 9 months na buntis pag nakatira sa mga liblib na bahagi ng probinsya. Okay, so sila yung nakakaranas niyan, sila yung nakaka-experience ng presensya ng mga aswang. And totoo sila ay mga tao rin, gaya natin. Kaso nga lang, meron silang mga ritual na namana sa kanilang mga kanino-ninunuan na nasasagawan ng mga ritual na okultismo. Minsan matawag din satanismo kasi nagre-resulta na ng cannibalism, no? At hindi po biro yun, ha. Huwag niyo pong isipin na biro yung patungkol sa aswang. Ito po talaga ay real life. Dahil gaya nga sabi ni Father Darwin, akala niya nung una, nasa drama lang yan, nasa pelikula lang yan. Ngunit nang nakaharap na siya ng mga pinahawaan ng aswang, o di kaya lahi talaga ng aswang, doon na niya na-realize na hindi pala kwento lang ang lahat, kundi yung nasa pelikula ay binatay lang pala sa mga tunay na karanasan. Yan, so continue na po tayo sa pagbibigay ng kasagutan sa mga tanong at ang tanong naman natin sasagutin ngayong hapon na ito, ngayong araw na ito ay galing kay Maexocro 4106. Sabi niya, kung ang exorcist pinapaalis ng pare ang demon sa bata, ano ang reverse exorcist? Okay. Ano daw ang reverse exorcist? There's no such thing as reverse exorcist. Huwag kayong maniwala doon sa pelikulang Exorcism of God. Huwag kayong maniwala doon. Demonic movie po yun. Napanood po namin yun. Akala nga namin maganda ang ending. Akala nga namin, pero yung the moment na nagpapalitan sila ng tawag natin exorcism, naramdaman ng mga kasamahan namin open ng third eye na may demonic presence yung naturang pelikula. So hindi po siya namin nire-recommenda para panoorin ninyo kasi doon ako nakapanood na sinasabi ng reverse exorcist, pero there's no such thing as reverse exorcist. Okay, so yan po ang ating kasagutan sa naturang tanong. Patuloy lang po kayong mag-comment sa ating mga video sa YouTube uploads natin at ating bibigyan ng kasagutan sa mga dulo ng mga programa na aking ini-upload. Maliban doon sa programa ni Eugene Gapo ng Straight to the Point ni Eugene Gapo, hindi ko na dinadagdagan yun ng kasi ibigay ko na lang yung buong oras sa kanya. Mahaba naman yung kanyang programa. Okay, maraming salamat po at kita-kits po tayo ulit mamayang gabi sa punto por punto. Abangan po ninyo. Nandiyan po si Mark Umbaw. Continue po yung talakayan na yung patungkol doon sa issue niya sa debate ng dalawa ni Brother John Ray. Maraming salamat po and bye-bye.